Ay magandang gabi sa lahat. Andito na naman tayo sa ating patuloy na pagkikibaka para sa magandang kinabukasan, para sa lahat ng Pilipino, para sa buong Pilipinas. Sa ngayon po, ang ating pag-uusapan ay isa naman na napakalaking issue na ang pakay natin dito ay mabibigyan ng liwanag sa mga mata ng mga tao para malaman nila kung sino na ba dapat ang hindi iboboto sa darating na eleksyon. So, ang una nating pag-usapan, ang topic po natin sa ngayon ay simple lang po. Sino ba ang mga korap? Ang nangyayari po ngayon, labanan ng mga korap. Sino ang korap? Sa gitna ni Sara Duterte, si Saldico na tao ni Congressman Saldico na Ako Bicol, na tao ni Romualdez, o si Romualdez Martin mismo. So, si Sara, tawagin mo tambalustay, si Romualdez, tawagin mo tambaluslos, ano naman ang tawag kay Saldico? So anyway, ito naman ang nag-umpisa po itong away na ito sa budget hearing, sa hearing na hinihingi ni Sara Duterte yung kanyang budget para sa Office of the President. Ang halaga na hinihingi niya ay 2 billion, no? Mahigit 2 billion. So ngayon, para naman siguro ay klaro, pakita ko ngayon yung budget ni Sara na hiningi. At ikumpara natin to sa budget ng Office of the President at budget ni Leni Robredo na siya Vice President. So makikita mo po yung diferensya. Okay. Dito tayo mag-umpisa. Ito. Mukhang hindi hindi. Ulit. Yan. So yan po, ipababa natin, Office of the Vice President. Ang budget na hinihingi ni Sara Duterte ay 2,026,357,000 pesos. So sa hinihingi nito, kasama po rito sa mga hinihingi niya yung tinatawag na mga ayuda-ayuda, yung magnegosyo taday o ano-ano, ang dami niya. So ngayon, ang nagiging problema nito, tinatanong siya. Ang problema nito ay hindi siya binigyan ng kurtesiya kagaya nung nangyari sa kanya noong 2022 at 2023 tsaka 2024. 2023 o sa budget ng 2023 ay nagsalita pa nga si si Sandro Marcos na huwag na siyang tanungin at hindi na siya tinanong. Sa ngayon, noong 2024 na ito, para sa budget niya sa 2025, ay na siya, binusisi na siya. At bakit siya binusisi? Binusisi na siya ng mga tao, obviously una-una, to be fair, no, ang numero 1 talaga nagbusisi sa kanya ay yung mga makabayan congressmen na si Arlene Brosas, si Franz Castro, at saka si Raul Manuel. Kinuyog siya ng mga congressmen na mga tao ni Romualdez. At lumalabas po sa kanyang mga record na yung 125 million na confidential fund na binigay sa kanya ni Bongbong Marcos noong December 20, 2022 at naubos niya sa December 31, 2022. Ibig sabihin, 11 days lamang ubos niya na yung 125 million. So, kung titingnan mo sa kada araw na gastos, ang lumalabas ay 11,300,000 mahigit kada araw ang gastos niya. So ngayon, sa kanyang paliwanag na nakita natin, ito ay ginastos niya karamihan sa pagpatayo ng tinatawag na satellite offices. Ano ba yung satellite offices? At 8 nun ang pinagawa niya sa buong Pilipinas. Ang satellite offices po, sa isang bagay, sa isang salita, pwede nating tawagin po ito na extension office ng Vice President. At kung makikita natin ang kanyang function ay para lang tanggapin sa bawat probinsya o bawat rehiyon
ang mga hinihingi ng mga tao mula sa Vice President. So ano mga binibigay niya ng mga benepisyo pag may mga humihingi? Namimigay siya ng tinatawag na medical aid or hospital aid o kung burial assistance or whatever. Marami siyang binibigay. So kung titingnan mo, yung mga binibigay, yan lang pala ang function ng Office of the President. Pero patayo pa ng satellite offices, 8 niyan ang pinatayo sa buong Pilipinas. So, ngayon kung titingnan mo, ang trabaho ng DPWH ay ginawa niyang trabaho rin ng Office of the Vice President. Which is, hindi na kinwestiyon, no? Panahon na yon. Ngayon, nung pinaliwanag siya ng, dahil may obligasyon siya magpaliwanag sa COA, nakalagay kung paano niya ginasta yung tinatawag na 125 million, ay 73 million doon mahigit ang hindi tinanggap ng Commission on Audit na tama pagkagastos. At pinasahan siya ng COA o Commission on Audit ng tinatawag na Notice of Disallowance. Anong ibig sabihin ng Notice of Disallowance? Ang ibig sabihin po niyan ay hindi tinanggap ng Commission on Audit ang paliwanag kung paano nagasto at pinapabalik sa kanya ang buong pera na cash na 73 million pesos plus. Ganon po ang ibig sabihin yun. So ngayon, dahil ganon ang record, ang ginawa naman ng congressman, kasama ang makabayan congressman, ay hiningi sa Commission on Audit ang records kung paano ginastos at kung paano pinaliwanag ni Inday Sara ang kanyang gastos. So lumalabas na sa 125 million, ang naipaliwanag niya lamang niya ay yung mahigit sa 73 million. Sabi natin 73 million. So minus 125 million minus 73, that is 25 plus 2 is 27 plus 25, that is 52 million lang ang napailawanag niya. Yung excess ay hindi niya napailawanag. So yung 2023, yung budget pa niya sa Department of Education noong 2023 ay kinwestiyon din. Bakit? Lumalabas po na sa talaan sa report ng COA ay lumalabas na 2% lamang ng mga paaralan ang hindi niya ang napagawa niya. Ang budget ay para sa 6,000 plus na paaralan ipatayo at 7,000 plus na paaralan ipaayos o ipa-repair ay hindi niya napagawa, hindi niya nagawa ng kanyang Departamento ng Education ang pagpatayo ng bagong building at pagpatayo at pagpa-repair. Ngayon, nakikita ko naman ang dahilan niya, in fairness naman to Sara, bakit po namin magagawa yan? Ikinuha po ng DPWH ang pagpatupad at pagpatayo ng building at pagpaparepair. O naman, hindi naman niya DPWH ang DepEd. So, ibinigay sa DPWH. So, ibig sabihin, kung sino ngayon may kasalanan, ay part to blame ang DPWH kung bakit hindi nagawa ang mga proyektong yan. Next, ang iba pa, marami pang ibang bagay, mga nabubulok na pagkain na, kung sabihin, namimigay siya ng ayuda, meron siya tinatawag na truck, namibigay ng ayuda o kusina o ano ba yun, patawag niya. Tapos meron pa siyang proyekto na magnegosyo taday. Ang performance ng magnegosyo taday ay kukunti lang ang nabigyan ng negosyo sa panahon ng 2023. So anong ang kanong katwiran naman nilagay ng COA o binigay ni Inday Sara na katwiran sa COA, kasi nag-uumpisa pa lang, hirap na hirap, so hindi na full swing. So ibig sabihin, ang kabuuang budget na binigay para sa magnegosyo today ay hindi nagamit masyado. Kunting-kunti lang. So next, may mga perang inilaan para sa mga truck na pupunta kung saan ang mga kalamidad na magbibigay, parang kusina siya, magbibigay ng pagkain sa mga nalagay sa mga bagyo o sa baha o ano, ay kulang din daw. Tapos mayroon pa mga food aid, mga pagkain na napapanis. Yun po naging problema dyan, no? So, ibig sabihin, yan ang mga report. So, dahil doon, maraming tanong, dahil sa maraming tanong kay Inday Sara tungkol sa confidential fund, at ang sagot naman niya ay parang braterilla, kundi parang brat siya na tao, parang ayaw niya sagutin.
So, nasa kanya naman ang nagiging standard na sagot niya. Kung ayaw nyo, kung ayaw ko sumagot, nasa inyo na lang yan kung nang tatanggapin o aprobahan yung budget ko na hiningi. Kung hindi, nasa inyo lang. So, ganoon. Kumbaga, ang tawag dyan ay parang bully style. Wag mo, kung ayaw mo, wag mo. Kumbaga, humihingi siya sa Kongreso na aprobahan ang budget niya. Tapos, ang katwiran niya sa ngayon ay, yan ang aming nailagay na naisulat na namin ang aming paliwanag. Kung ayaw niyo tanggapin, bahala kayo. Handa naman daw siya na walang budget ibigay ang Kongreso. Magpapatuloy naman trabaho daw. Well, ganun ang trabaho niya. So, in other words, nakakita tayo nga ng sitwasyon na sa confidential fund ay hindi talaga napaliwanag ni Inday Sara. Klarong-klaro yan. So, tapos dito naman sa ibang mga issue sa mga bakit napanis yung mga pagkain. Hindi niya rin napaliwanag niya na maayos. At ito naman ang naliwanagan lang ako ng medyo maayos nung sinabi niya, kaya po hindi napatayo mga paaralan at hindi na-repair ang mga sirang paaralan sapagkat kinuha nila ng grupo ni Romualdez at ibinigay sa DPWH at mga congressmen na ito, kani-kanya silang lapit sa DPWH at kumuha ng komisyon. So, gano'n ang sinasabi niya. So, ibig sabihin, may kurap na si Inday, ipasa, kukunin ng ibang kurap, gano'n ang labanan. So, labanan ng mga kurap, kawawang mga butante ng Pilipinas. Gano'n po tayo lahat ang nangyari sa atin. So, ngayon, titingnan naman natin itong nakita nyo na ang budget ng Office of the President, ang hiningi niya ngayon, dagdag na gano'n din. May ayuda hiningi, mayroong mga magnegosyo today, kumbaga social services ang tawag nila doon. Tapos wala na siyang hiningi na confidential fund. Kasi alam naman niya na hindi naman talaga aprobahan. Kagaya ng 2023 na hearing para sa 2024 na budget ay hindi rin inaprobahan. So ganun po ang nangyari sa kanya. So let us now go to, titingnan natin ang bakit naman, ang tanong naman ito, kung pinahirapan, tingnan muna natin pala yung budget naman ni Leni Robredo. Kumpara natin. Sa budget naman ni Leni Robredo, ibig sabihin, babalik ba sa budget ni Leni Robredo ang halaga ng pera ibibigay? Dahil dito ngayon nagkagalit na si Office of the Vice President at mga congressman. So titingnan natin ngayon, silipin natin ang budget ng Office of the Vice President noong si Leni Robredo pa yung Vice President. So ito makita mo, ang budget ni Leni Robredo noong 2019, 663,381,000. Tapos noong 2023, ang budget ni Leni Robredo ay 699,883,000,000. Noong 2021, ang budget ni Leni Robredo ay mas bumaba pa sa 670,948. So ganun ang kaliit. Kumpara mo sa 2 billion ngayon ni Sara Duterte. So ibig sabihin, kung talagang titingnan mo, magtanong ka sa sarili mo, ano ba talaga ang minimum na kailangan na pera para tumakbo ang Office of the Vice President? Lumalabas, iyan, kay Leni Robredo, basic yan, hindi siya nanghingi para sa pamimigay ng mga ayuda o kung ano-ano mga sistema ng social services. So, iyan po ang mangyari. Pero ito naman ang kinaputok ng butsi ng mga grupo naman ni Sara Duterte kasama si Marcoleta. Bakit? Pagdating sa Office of the President, hindi naman nila bunisisi ang ng Office of the President. Ang budget ng Office of the President. Pag presenta na ni Executive Secretary Lucas Bersamin na dating Chief Justice sa Supreme Court ay nag-motion kaagad itong Ilocana congressman na huwag nang tanungin ang mga budget ni Bongbong Marcos. At bakit naman huwag tanungin? Kung tinatanong niyo si Sara, dapat wala kayong double standard. Tanungin dapat lahat. Tanggalin na natin tinatawag na argumento ni Marcolita na sinasabi niya na traditional parliamentary courtesy extended to the Vice President and the Office of the President. So tanggalin na natin yan. Lahat, pati Presidente, busisi na natin. Pero bakit hindi niya binusisi si President Marcos at binusisi nun si Sara Duterte? Yun naman po ang argumento ni Marcolita. Ngayon, kung titingnan mo, suriin mo yung budget ni Bongbong Marcos ito. Nakikita na natin. Sa kanyang budget, ang pinaka nakikita ko rito na hindi ko matatanggap ay yung
nagkaroon pa ng tinatawag na Confidential and Intelligence Fund si Marcos. Presidente ka. Ngayon, nung tingnan natin, noong 2023, ang budget niya is 4,560,000,000 ang kanyang Confidential and Intelligence Fund. Noong 2024, ang budget niya ay 4,560,000,000. Ganun pa rin. Mas mataas pa no kay Duterte. Ang budget niya for 2025 ay 4,560,000,000 pa rin. So, ibig sabihin, bakit hindi natin hiningian ng paliwanag si Bongbong Marcos kung paano niya ginasta yung Confidential Intelligence Fund niya? At kung hingiin natin kay Sara Duterte, bakit hindi natin hingiin kay Marcos? Ganon po ang nagiging problema dito. May double standard yung ating mga congressmen. At mind you, yung mga congressmen din natin ay numero 1 magnanakaw din. Bakit ko masasabi numero 1 magnanakaw? Ito, bago ko ipagpatuloy, batiin ko muna ang ating mga nanonood. No? So, Gio, Kakampings, mag-like po kayo. Ruth Norris, saan ba ang kanyang satellite offices? Sagutin ko muna, mga satellite offices niya, mayroon sa Region 1, doon sa may Pangasinan ata, kung hindi ko magkamali. Mayroon ding Region 2, mayroon din sa Bicol, mayroon din sa, sigurado ko sa Davao mayroon, pero 17 ang rehiyon natin, bakit 8 lang? Yun ang mga tatanong ko rin na hindi ko maintindihan. So anyway, si Lisa Felix Divina, hello. So Hermie Grace Dalikan, nice po sir. Fear ka mag-vlog. Tapos fair ka mag-vlog, okay. Tapos Hermie Grace Dalikan, fair no. Gia, good evening Indian Toto. Antonio Buensusiso, mabuhay. Randy Reyes, Buwaya versus Buhay. Lacoste versus Lacoste, mangyari nito. Eleanor Claveria, good evening Indian Toto. Kausing, Sunny Cabado, watching. Joey, good PM, Attorney Kausing. Si Ma'am Lenny, wala pang 1 billion ang budget. Daming natutulungan. Huling piso, all accounted for. Ayan, ayon sa COA. Tama ka. Jiggy Rerte, lahat ng loyalista sa Marcos Duterte, mga utak chikwa. Walang pagmamahal sa bayan. Marilo Fabian, good evening po, Attorney Engineer Doc Toto Kausing, our future Senator for 2025. God bless you and your family. Jiggy Rerte, Marcos Duterte at ang mga senador at congressman, lahat sila mga kawatan dahil sa Smartmatic. Irene Galincheng, good evening po, sir. Frederick Ilaro, good evening, Idol Toto Kausing, the best Senator 2025, good health. God bless at ingat po lagi. Manuel Toribio, pinagbabawal yung courtesy, mali yan. Dapat lahat ng budget simula presidente, binubusisi. Tama ka, Manuel. El Monge, Kalbo, paano mag-donate? Wala to, kalaban to. Ruel Kagbay, Minda Gahi, from Rome, Italy. Stay safe, Dr. Engineer Toto Kausing, more power. Ay, El Monge, kung ayaw mo makinig sa akin, you are free to leave. You just leave. Crispin Rivera, Maya Pabenge, Dr. Engineer Toto Bunyog Kausing, for Senator, mabuhay po kayo. Jay Gariarte, Manuel Toribio, Ronnie Sira. Siguro Munggi, sabi ng misis ko, mongguloid ka eh. Japi Aranita Peñalosa, watching from Kiyot, Cebu City. Maayong gabi, kaninyo dihataran. Sa mga taga Bohol diya, asa gikan ng akong asawa. Labi na diyan sa Talibon. Maadyong gabi. Bibi Di Castro, good evening po Sir Toto Kausing, kaya natin to, isa ka sa aking bubuto, salamat. Antonio Lampa, one and the same, pari sila lahat. Bernardo Minjula Idnaragim, good evening Kabunyog, Senator Toto, Engineer Toto, katotohanan Kausing, watching in Commonwealth, Quezon City. Rolando Resco, go. Elisa Felix Divina. Okay, patuloy tayo. So ngayon, ang issue natin ay bakit naman hindi kung binubusisi si Sara, bakit si BBM hindi binusisi? Yan ang aning tanong. Ngayon, sino ba ang mga umiiyak? Pero pagdating naman po, in fairness sa mga makabayan congressmen, ang nangyari naman sa kanila, gusto nila nagbuso, nakipag-away sila, gusto nilang busisiin ang budget ni Bongbong Marcos. Pero tinigilan sila ng mga majority. Outvoted sila, 45 votes ang mga bata ni Romualdez bumuto pabor sa hindi na busisiin ang budget ni Bongbong Marcos. 3 lamang ang bumoto na bubusisiin.
si Raul Manuel, si Arlene Brosas at saka si Franz Castro. So hindi tuloy na prosesi. Sinabi ni Representative Arlene Brosas, gusto ko sana matanong ang presidente kung una, ano na ba ang nangyari? Panay ang biyahe, mga diplomatic issues niya, panay lakad. Ano na ba nangyari? May bumalik ba na negosyo? May bumalik ba na sa gastos ng ano? Parang wala naman. Parang pangako lang naman ang mga lahat-lahat ng mga negosyo na nakukuha sa labas. Next, gusto matanong ng mga nila ni Arlene Brosas kung ano ang mga ginawa ng PNP doon kay Kibuloy. Hindi rin mapaliwanag ni Marcos kasi wala si Marcos. Kasi ayaw nila tanungin. At gusto rin matanong ng mga makabayan congressmen si Marcos patungkol doon sa mga kung ano na nangyari sa mga... Okay. So, ibig sabihin, talagang ang Pilipinas ay naipinanganak na magdudurusa. Magdudurusa kung ang nananaig lagi, kung sino ang kurakot na presidente, doon nananaig. Kita mo rito, lahat naman sila niyan na nagtatanong sa ngayon kay Sara Duterte, noong panahon ang tatay niya presidente, lahat sila kakampi ni Duterte. Oh, talagang walang kwenta. Talagang sabi nga ni Christian Isguera ay there is no such thing as permanent enemies. Only permanent political interest, sabi ni Christian Isguera. So anyway, which is also the same na sinasabi rin ng kahit sino from the time na naging tao ako, nakaintindi ako, kahit nung high school pa ko, alam ko na yan na there is no such thing as permanent friends or permanent enemies, only permanent political interest or permanent interest. Ganun po nangyayari. Dati, kaaway mo sa politika, nagkaaway kayo, natalo ka, naging kaibigan mo na sa ngayon kasi iba na naman ang pinag-usapan niyo, may political interest, magkasama kayo. Kaya yan po ang mangyari. So, ibig sabihin, lagi ang tao ang kawawa. Dapat ang permanent interest ang tao, di ba? Ang nangyari, ang interest kung saan magkakapera sila sa political style nila, doon sila pumapunta. So ngayon, titingnan natin usisain natin, sino ba talaga ang numero 1 ang nagkukumpas sa likod para busisiin si Sara Duterte? Alam niyo sino? Si Ako Bicol Congressman Elizalde Co. At yung kanilang boss na si Speaker Tambaluslos Martin Romualdez. So, dahil doon, binubusisi niya si Tambalustay. So, Tambalustay naman tawag kasi lustay ng lustay. Si Tambaluslos yung tawag, di Tambalustay kay Tambaluslos. So anyway, tingnan natin ngayon kung sino ba ito si Ako Bicol. Si Ako Bicol po, na tao ni Romualdez, ay ang kanyang kumpanya na SunWest Corporation ay involved sa 14 billion na skandalo normally. Biro mo kumuha siya ng kontrata na ganong kalaki sa panahon ni Duterte. Tapos awayin niyang anak ni Duterte. Anong klase? Kumbaga kung marangal lamang yan, pwede mong tawagin, persona non grata. Wala kang utang na loob, Elizalde Co. Wala kang utang na loob sa Duterte. Yumaman ka doon. Grabe ka naman. Birmo, 14 billion, 3 silang kumpanya naghati-hati doon, divided by 3. O di, mahigit sa 4 billion ang kinita ni Saldico. Kaya pwede kong sasabihin na si Saldico ang pinaka-corrupt na congressman sa Pilipinas. Bicolano yan na inchik. Kaya ikinahihiya yan ng mga Bicolano. Sobra-sobra yan. Natandaan ba ninyo nung pagpasok ng December papunta na January 2024? Bigla na lang sumigaw si Congressman Edsy Lagban, bakit kayo nagpapapirma? Gusto niya babaguhin ang konstitusyon. Tatanggalin niyo ang pagbabawal ng mga foreigner o banyaga ay makabili na ng lupa ng Pilipino. Sino bang unang sumigaw? Si Edsy Lagban, di ba? Bakit si Edsy Lagban? Si Edsy Lagban po ay congressman sa Albay. At bakit nalaman niya? Kasi taga-Albay din si Ako Bicol Party List Elizalde Co. At doon siya pala ang pasimuno sa pagpapirma-pirma. Namigay siya ng pera para papirmahin ang pakay, tanggalin ang term limits para magpatuloy na presidente si BBM. Ganun po ang pakay nila.
So, ibig sabihin, iyan po yung tao na kumukontra na nagtatawag kay Sara Duterte na magnanakaw. Tinawag niya sa interview, magnanakaw daw talaga si Sara Duterte. Eh kung ang tawag mo sa tao nagnakaw din na magnanakaw, ano naman ang tawag mo sa tao na tagtawag na magnanakaw na marami rin dinakaw? Pwede sabihin, mas magnanakaw, mas marami siyang ninakaw. O, Parmali, magkano kinita mo dyan? Akala ko kay Duterte lang lahat napunta yan. Ikaw pala, 1/3 ng kinita sa 14 billion na kontrata sa Parmali, napunta pala sa'yo. Hindi lang yan, marami pa. Ang DepEd laptop, biro mo, ang negosyo mo, construction, tapos ikaw magsusupply ng laptop sa DepEd. Ay nako, grabe ka, wala kang utang na loob sa kapwa mo magnanakaw. Binigyan ka na ng pabor na makanakaw ng isa, tapos hindi ka magbigay ng utang na loob sa magnanakaw na kapwa mo. Grabe to si Ako Bicol Party List. At saka napakarami na itong kanyang ninakaw. Pinakamalaking kontraktor siya, pinakamalaking construction firm. Tapos, tinira siya ni Montolpo. Tinira din siya ng ibang tinira din siya ni Senator Joel Villanueva. So basahin ko ang tira ni Joel Villanueva sa kanya. Sabi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva noong February, sabi niya, si Villanueva raw ay, sabi ni Villanueva, si Elizalde ko ay may-ari ng Sunwest Corporation. So tinanong ba, true or false? Kung si Elizalde ko naman nasabi, noong umalis na ako dyan sa akin bago mag-2019, naging congressman ako, nag-divest na ako sa Sunwest Corporation. Aba, otot mo, saldi ko. Ang laki-laki, bilyon-bilyon kinita. Iwanan mo lang, basta mo lang iwanan ganon. Hindi po, wala pong maniniwala sa'yo na nag-divest ka dyan. Maniniwala ako, kung binenta mo sa ibang tao ang korporasyon ng iyong share ng asawa mo, share ng mga anak mo, kung binenta mo dyan sa ibang tao, at ipakita mong resibo, hindi pwede na kwento lang. Ipakita mo yan ang resibo at ipakita mo yung resibo ng pagbayad mo ng buwis sa BIR. Kasi pag binenta mo share mo, magbabayad ka ng buwis. Ngayon, hanggang ngayon, wala ka pinakita, kundi claim lang. Ang ginagawa mo lang, assignment of rights. Pagkatapos mag-congressman, balikan mo naman. Ay nako, ginagawa mo kaming ugok yung mga Pilipino eh. O basahin natin ang balitang ito. So, Villanueva then brought up cost-supposed links to Sunwest Corporation, a company allegedly owned by the congressman, which the senator described as one of the biggest government contractors in the country, as well as the firm's supposed involvement in the controversial Parmali deal and the Department of Education laptop deal. Sabi ni Joel Villanueva, ngayon po, kalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya. Pero dahil po pumasok siya sa away na hindi niya away, kailangan niya magbanggit ng mga personal attacks. Kakalkalin po itong mga kaso niya sa bayan, the senator said. Okay. Tapos sabi niya, ito pong kumpanya niyang Sunwest Corporation. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, true. Tapos, true or false? Sabi ni Joel Villanueva, ang korporasyon niya po, Bang Sunwest Corporation, ay kasama dito sa controversial na Parmali case dito sa naimbestigahan sa Senado na pinakakasuhan ng Senado? Sagot, true. Kasama din po ba ang kumpanya na dito sa controversial na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po siya ng Senado ang kumpanyang ito. So diyan mo makikita na yung umakusa ay numero unong magnanakaw. Tapos, isa ito may marunong na. So anyway, binanggit ko lang doon sa inyo kung ano talaga ito. Pagpatuloy natin ang sinabi ni Joel Villanueva, may nanununog ng bahay natin. Nahuli natin, may dalang sulo. Sinusunog ang ating mga poste ng bahay. At nang mahuli natin sila,
Sa halip na magpakumbaba, sa halip na aminin na sila nagkamali, sila pa ang galit. Sila pa po yung nambubuli. Sa halip, minumura tayo, tinitira tayo, below the belt, kesyo pangit tayo, mayabang tayo, etc. He said. So, sabi niya, in ending the speech, Villanueva repeated the words of Speaker Martin Romualdez, "Don't forget to throw your stones if you live in a glass of house." Naku ba? Ganun ba yan? Siyempre, pag binato yung babasagin, di mababasag ang bahay mo. So, ganun po ang mangyayari. So, ganun po si Saldico. Nakapaka numero unong kurap. O sinulat din siya ni Ramon Tolpo. It's prosperous that the construction company was owned by one of those involved in the 2.4 billion sale of pricey and outdated laptops. Biro mo ang laptop na luma, binenta mo pa ng 2.4 billion sa DepEd. Sinasamantala mo ang pagiging close mo sa Duterte. Ngayon, tinitira mo si Duterte, wala kang utang na loob sa kapwa mo magnanakaw. Ano kang klaseng tao ka? So anyway, ano pang ating ipala? Ito naman, kasi ang umuoto sa kanya sa likod niya ay si Romualdez. So, tingnan natin ngayon kung ano ba talaga si Romualdez. Si Romualdez naman po, ladies and gentlemen, ay may ginagawa na 3 billion na kontrata na kalsada na 3 kilometro lamang. Nang ibig sabihin, ito, pakita ko sa inyo, 1 kilometro, 1 billion ang halaga. Grabe naman itong yung tambaluslos na ito. O, tingnan nyo. Ayan, pakita natin. 3 billion Tacloban Road, 6 to solve flooding. Flood control, kailan balita to? March 20, 2024. Nag-umpisa itong 3 billion, 1 billion per kilometer road sa Tacloban, diversion road, noong 2019 na si Duterte Pangper ang presidente. 2019, binigyan na sa ng pera 300 plus million. 2020, binigyan 300 plus million. 2022 at 21, binigyan pa rin. Hanggang 22, binigyan pa rin. Umabot na mahigit 1 billion na nabigay. So, hindi pa rin tapos hanggang ngayon. So, ganun po siya katindi. So, ngayon, saan ka naman makakita na kalsada pinakamahal sa buong mundo? 1 billion 1 kilometro. Yan dito lang sa Palo, Leyte yan. Grabe naman ito. So, ngayon, ang purpose daw niya yon is maharang ang baha sa Leyte. Ang problema, kasama ba yan sa pinagmamayabang ni Bongbong Marcos na 5,500 flood control projects? Ay, nako. Kayo talaga, So, anyway, ano pa bang iba nating isikuan nito? Ito. Actually, in fairness, ito pakita ko sa inyo itong kontrata na to. So, ladies and gentlemen, alam nyo na ngayon. Alam na this. Kaya kahit sino iboto nyo, mahulog pa rin tayo sa patibong. Ayan. Yan po ang proyekto. Tingnan nyo. Yan po ang 3 billion project. Tingnan nyo, ang 3 billion project. 3 kilometro yan. Makatarugan ba yan? Ayan, kayo na magsabi kung makatarugan yan. Oh, yan. Tingnan mo. Tapos, yan pa. Oh, yan ang Maharlika ata, yung gilid. Tapos, papasok doon. Yan. Yan ko ng drawing. Gagawin sa drawing. Drawing lang yan. Ito palang nagawa. Wala pang 1 kilometer. Oh. Yan, sa drawing din yan. So, yan po ang nakikita nyo. Ang problema dito sa bayan natin, ang nag-away-away, sila lang kapwa magnanakaw nag-away-away. Yan pinaka-problema natin. Tapos, hindi natin na-check kasi buto naman tayo ng buto sa kanila. Pagdating naman ng eleksyon, kung sino may bibigay na pera, kagaya kay Dong Kalugay, at saka si Alice Go, namimili ng boto tag 4,000 kada isa. Kaya mananalo talaga. Kahit hindi ka kilala sa bayan,
Kapag nabigay ka ng 4,000 bawat botante, ay pananalo ko talaga. Gano'n na kasimple. Ay. So siguro hanggang diyan na lang muna topic natin. 34 minutes lang tayo. Pagpatuloy ko lang basa yung hindi ko pa na ano, no. So siya Clear Globe, buti pa naman North Korea patay lahat ang may kalukuhan, 30 na kaanak binitay. Oo nga, believe naman ako kay ano, pati mga kamag-anak niya pinapatay niya. Pati kapatid ng tatay niya pinasunog niya ng flamethrower. JD Adaven. Hello po, Senator Toto kasi siya Clear Go. Ngayon po, ano na mangyari sa pondo ng BP? Zero budget. Kung zero budget, sasabi naman niya, kaya naman niya pakita. Pero hindi yan pwede, bawal sa konstitusyon niya gawin zero ang budget. Sigurado ako, mahulog sila sa patibong dyan. So sabi niya, ngayon po, ano mangyayari sa pondo ng BP? Zero budget. Na ano pa ang gagawin nila? Nakalaan ng pondo para sa BP. Akala ng congressman, sila ang magagawa, lahat sila ng batas. Anyway, babaguhin naman ng senador yan eh. Total, hindi pa naman tapos ang laban dyan. Hindi nagtatapos sa mga kongreso ang pagpagkuhan. May akit pa naman sa Senado yan. Sa both naman sila corrupt, sabi ni Alicia Alden. Cynthia Per, si Sara, malaki ang confi-fans. Si BBM Jr., malaki din ang confi-fans. At iba pang mga fans, pareho lang na sobrang kurakot. Si BBM Jr. at Sara, kapareho ng kanilang ama. Yung ama ni Sara at saka ama ni Bongbong, sus. Julie Lopez, Kibuloy, Ramon Reyes, magandang gabi po sa lahat. 100.0k views. Sir, mas maganda kung bili ka green na tela para maganda ang alis ng background mo. Ganun ba? So, green screen green na tela. So, BB De Castro, Federico Mana, CF, ginamit ng pambayad, bayad and company, vlogger, BB De Castro, good evening po Sir Toto, kasing kaya natin to. Ay, isa ka sa aking ibubuto, Senator. Salamat po. Antonio Lampa, one and the same. Bernardo Menjula Ignalagim, good evening, Kabunyog. Senator Dr. Engineer Katotohanan, kasing watching in Commonwealth. Rolando Resco, go to. Tapos Elisa Felix Divina. Magandang hapon po sa lahat, no? Si Mindagahi, please mga kababayan, share po natin. Paki-share po ninyo at paki-convince ang inyong mga kamag-anak, kaibigan na mag-join sa channel natin para lumaki tayo ng lumaki, para magkaroon ng pag-asa ang laban ng bayan. Los Bimin de Vera, keep safe. Banana same, Saba yan sila, Saba. Maribel de Vera, keep safe always. So, Mindagahi, please mga kababayan. Okay, hanggang dyan lang muna, no? Ngayon, nais ko lang banggitin, yan si Amy Lustay. Pwede na siya tabagin Tambalustay, no? Amy Tambalustay, Calixto Rubiano. Ano nang ginawa mo sa mga kabataan? Pinahinayaan mo magiba yung bahay nila na wala kang binibigay na relokasyon. Saan ka ngayon? Malapit na matapos, wala lang kung makatulong. Ang kaso ng mga bata laban sa iyo. Abangan mo. Jesse Ray Crowell, tama, pananaw ko, politics is all about making money. Yun nga, biro mo, negosyante ka na. Ang dami mong kontrata pinanalo. Tapos mag-congressman ka pa. Ganun po si Elizalde ko. Kaya ang nangyari, tama si Richard de la Cruz, corrupt versus corrupt. Tapos ang mga mamayan maging mahirap. Yun, Maribel de Vera, keep safe always. Los Pibin on TV. Banana Saba, okay, Siaglo, Maribel de Vera, hello. Mindagay, hanggang dyan na muna tayo, no? Sino pag isa na hindi ko nakita, no? Si Bing Liwag, death penalty sana sa mga corrupt. Ang problema, kahit gagawa tayo ng death penalty, hindi naman napapatupad ang paghuli, wala tayong magagawa. So hanggang dyan lamang at maraming salamat po sa lahat. At magandang gabi! Tambalostay, Elizalde, ako Bicol ko. Ikaw po ang nagpapahiya sa lahing Bicolano.